Hi, I'm so sorry po. Na-report po yung mga naunang videos ko dahil sa background na ginamit ko. I hope you understand. This video consists of the Frown King prologue until chapter 3. If you feel uneasy to my voice, you can turn off the sound. Lahat ng mga empleyado ng Golden V Hotels ay busy sa kanilang mga kanya-kanyang trabaho kahit kakatapos lang ng lunch nila. It is the month of March at sumasabay pa sa init ng panahon ang boss nilang pinaglihi yata sa sama ng loob. "Tanggalin mo, I don't need an incompetent maid," Hope shouted to his secretary. She just answered, "Yes sir," before leaving the office. He sat in his swivel chair with frustration before opening his laptop. He hates incompetent, liar, and pretender people. "What?" he shouted again when the door harshly opened. Then he saw his twin sisters smiling. "Ang aga-agang sungit-sungit mo, kaya siguro nanginginig na naman sa takot ang sekretary mo." Nagkibit-balikat lang siya. He doesn't care if they are afraid of him. "Do you want? Kung nandito ka lang para bisitin ako lalo, you can leave now." Love crosses her arms bago niya ako tinaasan ng isang kilay. "Kung ako lang, ayoko ring makita yan nakasimangot mong mukha, Hope. But mommy told me to stop by to tell you that we will have a family dinner tonight and they will bring your future wife. 30 years old na tayo at hindi ka pa rin binabalikan ng ex mo mukhang pera, kaya..." "Get out!" Galit na sigaw ni Hope sa kakambal bago marahas na itinuro ang pinto ng office niya. "She's not after my money. She loves me. Babalikan niya ako," he shouted. Nagkibit-balikat lang si Love bago tumayo. "I don't care. Just go to the family dinner. Ayaw mo naman siguro ma-disappoint ulit sina mommy at daddy dahil sa mga desisyon mong padalos-dalos." Then she walks out the door. Pabagsak siyang umupo ulit sa swivel chair bago tumingala at pumikit na mariin. "How can you do this to me, Janice? It's been 10 years. Babalik ka pa ba bago ako ipakasal ng mga parents ko sa iba?" "I'm on my way, Mom. Don't worry, aatin ako dyan sa sinasabi mong family dinner," sagot ko sa mami ko na nasa kabilang linya. She just said okay before cutting the call. Bumuntong hininga ko bago pinaandar ang sasakyan at nagsimula ng magmaneho. Hindi ko alam kung ano nang mangyayari ngayon, lalo na at mukhang desidido na ang mga parents ko na ipakasal ako sa iba. It's been 10 years pero hindi pa siya bumabalik. My girlfriend. Her name is Janice Flores. 16 pa lang siya noong nakilala ko and I am already 18 years old that time. Isa siyang dancer sa isang club na pinuntahan namin ng mga friends ko before. She's pretty, sexy, and good in bed kahit na hindi ako ang nakauna sa kanya. Nag-offer ako na pag-aralin siya dahil may sariling pera naman ako pero tumanggi siya. Kaso hindi alam yun ng parents ko. Medyo mataas kasi ang standard ni daddy para sa magiging girlfriend ko. Hanggang mag-18 siya at doon ko siya ipinakilala sa mommy at daddy ko. And as expected, they rejected her. Sinabi nilang ginagamit lang niya ako dahil sa perang binibigay ko kay Janice. I didn't listen to them at itinara ko sa kondo ko si Janice. Then after a month of living together, bigla na lang siyang naglahong parang bula at may ibinigay na sulat ang mga parents ko sa akin na galing sa kanya. She left me dahil mas kailangan niya daw ang pera na ini-offer ng mga parents ko sa kanya para makapagbagong buhay. Tinanggap niya ang 1 milyon
na ibinigay ni Daddy sa kanya kapalit ng pag-iwan nito sa akin. Nagalit ako hindi kay Janice, kundi sa mga magulang ko. Inilayo nila ang babaeng mahal na mahal ko. Then I made a deal to them na kapag bumalik si Janice sa loob ng 10 taon ay hindi na nila ako papakialaman, ngunit kapag hindi siya bumalik ay ikakasal nila ako sa iba. At ngayon ang araw na yun, dahil kaka 30 years old lang namin ni Love last week, I received a text from my mom that Juana is already there. Juana? What an old name. Siguro mukha siyang Manang at ganoon na lang ang pangalan niya. I think she's a nerd na may makapal na eyeglasses at naka-braces pa habang naka-braid ang buhok nito. I slightly shake my head to erase my own thoughts. After 20 minutes of driving, I already arrived at the hotel. The Golden V Hotels that my father started 10 years ago, and he transferred it to my name after 3 years of being successful until now. Kuya! Masayang tawag sa akin ni Faith, our younger sibling. Kasama pa nito sina Joy at Jolly na kapwa malawak ding nakangiti. Tinanguan ko lang ang mga ito na makalapit sila sa akin. Kuya, you're so cold. Why don't you try to smile kahit once in a while lang? Faith pouted before hugging my left arm. Sabay pang tumawa sina Joy at Jolly. Faith, stop asking Kuya Hope impossible things. Sabad naman ni Joy. Mabuti pang hingin mo riyan kay Kuya na ibili ka ng bagong Porsche ay maibibigay niya agad. She added. Stop that guys, baka bugahan tayo ng apoy ni Kuya. Tatawa-tawang sabi naman ni Jolly. Let's go. Aya ko sa mga ito bago naglakad papasok ng hotel. Sumunod naman ang mga ito sa akin. Every employee is greeting us. Faith and Joy are waving and greeting them back, while Jolly just smiling. Me, of course, I don't care about them. Kahit lumuhod pa sila sa harapan ko, wala akong pakialam. Binabayaran ko sila sa bawat trabaho na ginagawa nila. We went to a VIP room where my mom, dad, and Love are already there. You made it, son. Masayang salubong sa amin ni Dad. Of course, he will come. Bibigyan pa ba niya kayo ng bagong sakit ng ulo? Sabad naman ni Love bago ako inirapan. Love, babala naman ni Mommy sa kanya. Okay, fine. I'm sorry. Love answered before drinking her juice. Hindi ko na lang siya pinansin at umupo na ako sa katapat na upuan ni Dad. Where is she? Agad na tanong ko sa mga ito. Gusto ko na matapos ang gabing ito at na makauwi na ako para makatulog. Excited ka, Kuya? Hindi pa nga tayo nakaka-order. Si Faith habang naghahanap ng o-orderin sa menu. She's already here, Iho. Nag-comfort room lang siya. Nakangiting sagot naman ni Mommy. Tumango na lang ako bago ibinaling din ang atensyon ko sa menu. Wala naman talaga akong pakialam sa ipapakilala nila sa akin dahil for sure susukuan din niya ang ugali ko. May ilang months pa ako para mapasuko ang fiancé ko na sinasabi nila bago ang kasal. Sabay-sabay pa kaming napatingin sa may pinto nang biglang bumukas iyon at inaluwa ang isang magandang babae. I'm so sorry, tumawag pa po kasi si Dad. Hingin pa umanhin nito na makapasok na sa loob ng VIP room. Natigilan naman ako. She looked like an angel. Fair skin, long curly black hair, at sexy. It's okay, Iha. Kararating pa lang naman nila ho. Nakangiting sabi naman ni Daddy bago ito ipinaghila ng isang upuan. Thank you po. Nakangiting pasalamat pa nito kay Daddy. Mabilis naman akong umiwas ng tingin
nang bigla itong tumingin sa akin. By the way, Iha, this is my eldest son, Hope Villanueva. Anak, siya si Queen Juana Eliza Honasan Menecio, the only daughter of Senator Elizalde Menecio and your fiancé. Magiliw na pakilala naman ni Mami. Hi, nice to finally meet you. Nakangiting sabi nito bago naglahad ng isang kamay. Nakatitig lang ako sa isang kamay nitong nakalahad. Bakit parang ang fragile niya? Wala sana akong balak tanggapin iyon na marinig kong tumikhim si Daddy. Tinanggap ko yun at tila nakuryente ako na maglapat ang mga palad namin. Same here. Simpleng sagot ko at mabilis na binitawan ang kamay niya. Ate, let's go to the beach some other time ha. Sa last time kasi hindi ako nakapag-enjoy. Biglang singit ni Faith at kay Eliza nakatingin. Yeah, sure. Kapag may free time ulit ako. Sobrang busy kasi sa hospital ngayon. Eliza answered with her smile. Ay ate, next month nakalive kami ni Jolly. Set natin. Masayang sabi naman ni Joy. No, wag next month. May fashion show ako sa Japan noon. Nakasimangot na kontra naman ni Love. Nagtatakang nakatingin lang ako sa kanila. You knew each other? Hindi ko napigilang tanong ko sa mga ito. They talk like they are really close. Nabaling ang atensyon ng lahat sa akin. Ate Liza is Tito Finnis. Nakakasama namin siya sa mga events and parties. Sagot naman ni Jolly. Lagi ka kasing nakakulong sa lungga mo kaya wala kang kilala. Sermon naman ni Love sa akin na ipinagkabit-balikat ko lang. And we always hanging out kaya kilala na namin siya, kuya. Nakangiting sagot naman ni Faith. By the way, is it okay ba na next week na natin gawin ang engagement party ninyong dalawa? Tanong naman ni Mami. It's fine with me. Sagot ko bago tinignan si Eliza na nakatingin din pala sa akin. Lihim na napamura naman ako nang kagatin nito ang ibabang labi niya. Bakit ba ang sexy niyang tignan? I'm so sorry, tita. Sagot nito. Pwede po bang i-move niyo po sa katapusan? I have a lot of surgeries po kasi na naka-schedule for this week and next week. Paliwanag naman ito kay Mami. Tumango-tango lang si Mami bago nito binalingan si Daddy. Nakatingin naman ako kay Eliza. You're a doctor? Tanong ko. Ngumiti naman ito bago tumango. General Surgeon to be exact. Sa isang public hospital ako nagwo-work. Dagdag pa niya. Napakunot noon naman ako. Why? Tanong ko. What do you mean why? Takang tanong nito. Why are you working in a public hospital? Anak ka ng isang senador, right? You can open up your own clinic or even a hospital. Sagot ko. Mas gusto kong nakakatulong sa mga mahihirap. Hindi porket senador ang daddy ko ay aabusuhin ko na yon. Mas gusto kong magtrabaho sa public hospital kaysa magtayo ng sariling clinic na mayayaman lang ang makaka-afford. Mas gugustuhin ko pa mabawasan ang sahod ko para makatulong sa mahihirap kaysa kumita na malaki. Mahabang sagot niya. Nakangiti siya pero alam kong na-offend ito sa sinabi ko. Well, I don't really care. Mas gusto kong umatras ito sa kasal kaysa pumayag siya. Umaasa pa rin akong babalik si Janice. Tumango na lang ako. Tumikhim naman si Daddy na tila naramdaman ang tensyon at nag-aya na lang kumain. Pinagmamasdan ko siya habang kausap nito ang pamilya ko. Paano kaya kung una ko siyang nakilala kaysa kay Janice? Nasaktan din kaya ako tulad ngayon? May iwanan din ba ako? O ilalayo rin ba siya ng mga parents ko kung sakaling hindi siya anak ng isang senador? Thank you for tonight, Iha.
Kapag may free time ka, pumunta ka sa bahay for dinner ha. Nakangiting sabi ni Tita Faith sa akin at hinawakan pa nito ang isang kamay ko. I smile at her bago tumango. She's so sweet and I like her. Hindi katulad ng anak niyang saksakan ng sungit. I glance at Hope na tila walang pakialam sa nangyayari. Wait ate, where is your car? Biglang tanong naman ni Faith sa akin na mapansin sigurong wala ang sasakyan ko. Nagtaksi lang ako papunta rito. Coding ng sasakyan ko. Nakangiting sagot ko. If you want, hihatid ka na namin ate. Malapit lang naman ang kondo mo sa office namin ni Joy. Nakangiting offer naman ni Jolly sa akin. Oo nga iha, na makasigurado kaming ligtas kang makakauwi. Sabad naman ni Tito Adrian. Kinagat ko naman ang iba pang labi ko. Ang hirap talaga nilang tanggihan. Seryoso na naman ang aura nito, plus nakakunot na naman ang noo. But I find it cute though. Still, I hate his guts, lalo na kanina. Nakaka-offend. Ako na ang maghahatid sa kanya. Seryosong sabad pa nito bago binuksan ang pinto ng sasakyan niya at binigyan ako ng walang emosyong tingin. Pasimpleng bumuntong hininga muna ako dahil hindi niya ako hinayaang magdesisyon. Binalingan ko na lang ang pamilya nito. Sige po tito at tita, mauna na po kami. Nakangiting paalam ko sa mga ito bago binalingan ang mga kapatid niya. Let's talk na lang sa group chat about the outing, okay? Sige, sagot naman ni Love bago nakipagbeso-beso sa akin. Chat mo ako kapag nakarating ka na sa kondo mo, okay? Nakangiting dagdag pa nito. Ngumiti naman ako bago ito tinanguan. Let's go, baka maabutan pa tayo ng traffic. Tinig kong sabi ni Hope. Mabilis naman akong pumasok sa passenger seat na sasakyan nito. Kuya, behave okay? Tinig kong bilin pa ni Love sa kakambal. Napakunot noo lang ako habang tinitingnan si Hope. Why would Love told him to behave? Put your seatbelt. Seryosong sabi nito na makasakay na rin ng sasakyan niya. Inirapan ko lang ito bago nag-seatbelt. Pinaandar na rin ito ang sasakyan at nagsimula na magmaneho. Are you always like that? Hindi ko napigilang tanong ko. He glanced at me with his curious look. Like what? You're cold and emotionless, and you're always frowning. Hindi ka ba marunong umiti? I curiously asked. I stopped smiling 10 years ago. He answered. Kunot noong napatingin naman ako rito. Why? I asked. Sinulyapan naman niya ako bago sumagot. Okay lang ba sa'yo na ikasal ka sa isang estranghero? Tanong nito at hindi pinansin ang tanong ko. Umayos naman ako ng upo. It's fine with me kung iyon naman ang makakapagpasaya kay daddy. He's been raising me since I'm just 5 years old. Hindi na siya nag-asawa mula noong mamatay si mami from an accident kahit na po pwede naman. Itinuon niya ang lahat ng atensyon niya sa akin. He spoiled me and gave me everything that I need. Kahit sa ganitong paraan lang, ay masuklian ko ang lahat ng binigay niya. Sagot ko. Kahit na hindi mo lubusang kilala yung lalaki, kahit na hindi mo mahal, tanong ulit nito habang nasa kalsada ang atensyon. Naniniwala ka sa love? Hindi makapaniwalang tanong ko. Yun ang dahilan kung bakit hindi ko na mapilit ang sarili kong ngumiti. Simpleng sagot nito. Kunot noong napabaling naman ako rito. You mean to say na in love ka na before kaya naging bitter ka ngayon? Hindi ito sumagot.
Naramdaman ko rin ang biglang pagkabig nito sa manibela kaya napatingin ako sa labas ng sasakyan. Binigyan ko pa ito ng nagtatakang tingin nang nasa isang basement kami na hindi familiar sa akin. Where are we? Akala ko ba ihahatid mo ako sa kondo ko? Hindi ito sumagot, bagkus ay lumabas ito sa sasakyan at pinagbuksan ako ng pinto. We will talk, sagot nito na makababa ako. Follow me, utos pa niya bago mabilis na naglakad papunta sa isang elevator. Mabilis naman akong sumunod sa kanya. Halos magkasabay lang kaming sumakay sa elevator. Pinindot nito ang top floor. Nasaan ba tayo? I asked him while waiting for the elevator to stop. Bakit ba ang tagal bumukas? Sa kondo ko, you will stay here. Sagot nito at ni hindi man lang ako sinulyapan. What? Why? Bakit ako rito matutulog? Gulat na tanong ko. Bumukas naman ang elevator at mabilis itong lumabas. Sumunod naman ako at pinigilan ito sa isang braso. Answer me! Gigil na utos ko. Sa loob tayo mag-usap. He answered coldly bago isinwipe sa may pintuan ang isang gold card nito. Bumukas naman ang pinto. Pumasok naman kami doon at namangha ako sa laki ng kondo niya. Pabagsak itong umupo sa sofa at itinaas ang dalawang paa sa may mini table. Now what? Pagtataray ko. Hindi ko alam kung bakit bigla akong naasar sa pagiging bossy nito. Mahaba naman ang pasensya ko, pero pagdating sa kanya, ang bilis maubos. You want to please your dad, right? Simula nito. Kaya nga ako pumayag makikasal sa'yo, hindi ba? To please my dad. Sagot ko. Paano kung hindi ako pumayag? He asked with his serious aura and tone. Napakunot noon naman ako habang nakatingin dito. So, marami namang pwedeng gawing groom ko. Irap ko. Bullshit! Biglang sigaw nito at bigla pa siyang tumayo. Napaatras pa ako dahil sa gulat. Ano bang problema mo? Kung ayaw mong magpakasal sa akin, edi umatras ka? That's the problem, sagot nito. I don't want to disappoint my parents, kaya ikaw na lang ang umatras. Tinaasan ko siya ng isang kilay. Ayoko rin ma-disappoint si dad sa akin. First request niya ito kaya hindi ko siya matatanggihan. Then let's make a deal. Wika nito bago dahan-dahang lumapit sa akin. Tinitigan ko naman siya at hindi nagpatinag sa seryosong titig nito. What kind of deal? We will live together. Tingnan natin kung sino ang unang susuko sa ating dalawa. Kung sino ang unang sumuko sa ugali ng isa't isa, siya ang aatras sa kasal. At sisiguraduhin kong ikaw ang susuko sa ating dalawa. Wika nito at hinaplos pa ang isang pisngi ko. Napaatras naman ako dahil tila may kuryente ang mga kamay nito tulad kaninang nag-shake hands kami. What if I say no? Tanong ko. Pinilit kong patatagin ang sarili ko. Ayokong matalo sa lalaking to. It's your choice, sagot nito bago tumalikod. Pero sisiguraduhin kong mababadshot ka sa daddy mo. Banta pa niya. Kinagat ko naman ang ibabang labi ko dahil sa sobrang inis. Ang sama ng ugali mo. Gigil na buliyaw ko sa kanya. Seryosong lumingon naman ito sa akin. Wala pa ring emosyon ang mga mata niya. I know, Eliza. I became a monster 10 years ago. Sagot pa nito bago naglakad papanhik sa hagdanan. You can leave now. Alam mo naman kung saan mo ako pupuntahan kapag nagbago na ang isip mo. Naiwan akong nakanganga at hindi makapaniwala. That jerk, pagkatapos niya akong dalhin dito, papauwiin niya ako ng mag-isa. Inis na bulong ko sa sarili ko bago mabilis na lumabas sa kondo niya.
Na makalabas ako at makarating sa gilid ng kalsada, ay mabilis akong pumara ng taxi. Itinext ko kay Love ang plate number ng taxi na sinakyan ko. After siguro ng ilang segundo, ay tumawag ito. Akala ko ba hinatid ka ni Hope? Hindi makapaniwalang tanong nito. Your brother is a jerk. Pagkatapos niya akong dalhin sa kondo niya, pinauwi niya akong mag-isa. Inis na sumbong ko rito. Love is my closest friend. Naging magkaklase kasi kami sa ilang subjects noong college, kaya siya ang pinaka-close ko. Ang lalaking yun, don't worry, sesermonan ko siya. Text mo ko kapag nakauwi ka na, okay? Bilin pa nito. Sige, malapit lang naman dito ang kondo ko. I'll just text you. Sagot ko. Picturein mo rin yung driver at send mo sa akin para sigurado. Mahabang bilin pa nito. Mahinang natawa naman ako dito. She's overprotective talaga. Siya yung kapatid na gustong-gusto kong magkaroon pero hindi na ibigay sa akin. I just answer her okay before ending the call. Sumunod pa rin ako sa iniutos nito sa akin dahil bubungangaan na naman niya ako. Tumingin na lang ako sa labas ng taxi. What will I do now? Mukhang seryoso si Hope sa sinabi nito. Papayag na ba ako? Dra, may naghihintay po sa inyo sa may nurse station. Salubong sa akin ng isang nurse after ng rounds ko. Napakunot noon naman ako, lalo na nung makita kong tila nagkakagulo sa may nurse station. Sino? Takang tanong ko pagkaabot ng mga papers ng mga pasyente ko. Ang gwapo Dra, fiancé niyo raw. Tila kinikilig pang sagot ng nurse. Nanlaki naman ang mga mata ko nang tumayo ang isang gwapong lalaki na makita ako. Si Hope, seryoso ito habang naglalakad palapit sa akin. Wala itong pakialam sa mga matang nakatingin sa kanya. Tila tumigil pa ang mga paggalaw ng ibang tao dahil sa titig nito sa akin. Napakagatlabi naman ako. Bakit ba ang hot niya? Tapos ka na ba? Let's eat outside. Seryosong tanong nito pagkalapit sa akin. Napatulala lang ako rito. What the hell is he doing here? Isang linggo na nga akong umiiwas sa kanya dahil doon sa ini-offer niya sa akin. Tapos ngayon nandito siya sa harapan ko at dito pa mismo sa hospital na pinagtatrabahuhan ko. Dra, dito kayo. Tinusok pa ng nurse ang tagiliran ko na kilig sa nakikita. Pilit naman akong ngumiti. Ikaw talaga, Dina. Sige na, i-ready mo na mga gamot ng mga patients natin. Inform mo na lang ako ulit bukas. Sige Dra, enjoy your date. Nanunuksong sabi pa nito bago tuluyang umalis. Why are they treating you like you're just one of them? I mean, parang hindi ka doktor kung kausapin ka nila. Punahan ito. I just roll my eyes. You and your high and mighty attitude. Hindi mo ako katulad na laging pinangangalandakan na ikaw ang hari. Irap ko dito. Ano bang ginagawa mo rito? At paano mo nalaman kung saan hospital ako nagtatrabaho? Sa daddy mo. Simpleng sagot niya. What? Gulat na tanong ko. Tinaasan niya ako ng isang kilay dahil sa reaksyon ko. Nag-dinner kami last night. I told him na gusto kitang ligawan para mas makilala natin ang isa't isa. At mula noong sinabi ko yun sa'yo, iniwasan mo na ako. I also told him that I want to live with you. Para magkaroon tayo ng time sa isa't isa and to know more about each other. Total, ikakasal naman na tayo. Pero we will not sleep in the same bed. Seryosong sagot naman ito.
Nanlalaki ang mga mata ko habang nakikinig sa mga kasinungalingan na sinabi nito sa daddy ko. Mabilis kong hinawakan ang isang kamay nito at hinila sa office ko. Hindi ko na rin pinansin ang mga nurses na nanunukson sa amin. What the hell? Ano bang pinagsasasabi mo? Gigil na tanong ko rito. Akala ko hindi ka marunong magalit. Sagot lang nito bago iginala ang paningin sa loob ng office ko. Ikinuyom ko naman ang mga kamao ko dahil sa sobrang inis. Kahit sino magagalit sa ginagawa mo. Bakit mo ba kinausap si daddy? Huwag mo nga siyang dinadamay sa kalokohan mo. Tinignan naman niya ako. Too late, sweetheart. He already agreed to me. Sinabi niyang ako nang bahala sa'yo. Actually, nasa kondo ko na ang mga gamit mo. He said calmly na tila wala lang dito ang nangyayari. Bakit mo ba ginagawa ito? Para umatras ka sa kasal, agad na sagot nito. Tumalim naman ang tingin ko sa kanya. So lahat ng ito para ako ang umatras sa kasal. Nagkibit balikat lang ito bago walang paalam na umupo sa swivel chair ko. I did that para pumayag ka sa ini-offer kong deal sa'yo. Kung ayaw mo umatras sa kasal, gumawa ka ng paraan para mapaatras ako. Seryosong sabi nito. Nakipagtitigan naman ako sa kanya. Bakit ba sobrang lungkot na mga mata niya? Never pa ba siyang ngumiti mula nang ma-broken hearted siya? Bakit ba ayaw mong maikasal sa akin? Mahal mo pa ba ang ex-girlfriend mo? Tanong ko. Dumilim naman ang anyo nito tila may naalalang mapait na nakaraan. She's not my ex. She's still my girlfriend. Never kaming nag-break. Iniwan niya ako dahil sa mga parents ko, kaya hinihintay ko siyang bumalik. I made a deal to my parents na kapag hindi siya bumalik sa akin sa loob ng 10 taon ay papayag akong maikasal sa babaeng pipiliin nila at ikaw nga yun. Na-disappoint ko na sila dati kaya ayoko na maulit yun. I will do everything para ma-please ko sila para pagbalik ni Janice ay hindi na sila makatanggi pa. Nakatitig lang ako sa kanya. So in love talaga siya dun sa Janice na yun. Tapos ako ang pagmumukhain niyang walang kwentang anak para lang sa sarili niya. Ano siya, siniswerte? Fine, I will live with you. Hindi rin ako susuko. Ayoko rin ma-disappoint si dad sa akin. I will do everything para ikaw ang umatras sa kasal or para matuloy ang ating kasal. Determinadong sagot ko. You still want to be my wife? Kunot noong tanong nito. Nagkibit balikat lang ako bago tinanggal ang white coat ko bago ito tinignan. Gusto ko lang matuloy ang kasal para sa dad ko at mga parents mo. Hindi ibig sabihin na gusto kong maikasal sa'yo dahil type kita. Huwag kang asyumero. And I will do everything para umatras ka. Seryosong sabi nito. Let's go, sa labas na tayo kumain. Aya pa niya bago na unang lumabas sa opisina ko. Naiiling na dinampot ko naman ang bag ko bago sumunod dito. Gwapo pa naman sana siya, kaso ubod naman ang sama ng ugali. Lalo kong napatunayan na masama ang ugali nito na makita ko siyang palabas na ng pinto ng hospital. Rude na nga ang gentleman pa. Inis na bulong ko bago naglakad palabas ng hospital. Napatigil pa ako na makita si Dr. Dejong Gonzales sa labas. Hey doktora, tapos na ang rounds mo? Nakangiting tanong nito sa akin pagkalapit. Nginitian ko naman ito. Gwapo ito, chinito at maputi. Half Chinese kasi siya. 33 na ito at matanda ng 3 taon sa akin. Nanligaw ito sa akin before pero binasted ko kasi nga ayaw ni daddy sa kanya dahil may history ng corruption ang ama nitong dating mayor ng kanilang lugar.
But we're still friends at okay lang yon kay Daddy. Basta wag lang lumampas sa pagiging magkaibigan. Yup, actually magla-lunch na ako. Ikaw ba? May mga patients ka pa? Nakangiting sagot ko dito. Oo, hanggang mamaya pa akong 3 PM dito. Kaya nagpa-deliver na lang ako ng pagkain ko. Actually, hinihintay ko nga ngayon. Nakangiting sagot nito. Tumango-tango naman ako. Sabay pa kaming napalingon nang biglang may bumusina sa may gilid namin. It was a red Ferrari. Wow, what a nice car! Humahangang bulalas pa ni Daeju. Pumukas pa ang pinto ng passenger seat. Nanlaki pa ang mga mata ko na makita ang seryoso mukha ni Hope na nasa driver's seat. Get in. Walang emosyong aya nito sa akin. Nagtatakang napatingin naman sa akin si Daeju. You know him? Kunot noong tanong nito. Alanganing tumango naman ako. Sige, see you tomorrow, Doc. Paalam ko dito bago mabilis na sumakay sa sasakyan ni Hope. Mabilis pa nitong pinaandar ang sasakyan na maisara ang pinto. Wala kaming imikan habang nasa biyahe. Hindi ko alam kung saan kami pupunta. Wala naman din akong balak kausapin siya. Bahala siya matuyuan ng laway. Who was that? Tinig kong tanong nito. Napatingin naman ako sa kanya pero nasa daan pa rin ang atensyon nito habang seryosong nagmamaneho. Sino? Si Daeju? Balik na tanong ko. Daeju ha? Is he your suitor or boyfriend? Why do you care? Inis na irap ko dito. Nakita ko namang sinulyapan naman niya ako. Ayoko lang na machismis na iniiputan ako sa ulo ng future wife ko. I don't like that. Baka isipin pa ng mga tao na may mali sa akin kaya nagloko ang fiancé ko. Seryosong sagot nito. Hindi ako ganoon, no? Daeju is just my friend. Yes, he courted me pero I said no because Dad doesn't like him and he's not my type, but we're still friends. Bakit ba kailangan kong mag-explain? Good, because I don't like it when my fiancé is a cheater. Kaya pala iniwan ka ng girlfriend mo para sa pera. You saying something? Baling nito sa akin. Ha? Wala? Sabi ko, saan ba tayo pupunta? Mabilis na sagot ko. Mahirap na. Baka ibaba niya na lang ako basta. Nasa highway pa naman kami. Sa opisina ko. Simpleng sagot nito bago nagmenor. Kahit nagtataka ako, ay hindi ako nakapagtanong na makita ang malaking building ng Golden View Hotel. He is still young, pero sobrang successful na niya. Ako nga doktor na, pero hindi pa rin makabili ng mamahaling sasakyan. Tsaka, bakit ba dito niya ako dinala sa opisina niya? Akala ko ba magla-lunch kami sa labas? Gutom na pa naman ako.